Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si JDB. Pag-usapan natin ngayon ito, ito hong mga ayuda-ayuda. Ito, matagal ko nang gusto talaga mangyari ito na wala na pong mga e-politiko dyan po sa mga ayuda natin. Wala hong masama sa pagbibigay ng dole out sa mga Pilipino na talaga namang nangangailangan. 'Di ba? Ang masama doon kung etong dole outs, etong mga ayuda na ito ay nasasamantala ng mga politiko at nagagamit para ibaon ang mga Pilipino sa utang na loob. Nakala mo naman, feeling nila, pera nila yung pinagagamit diyan. 'Di ba? Ibinabaon tayo sa utang na loob sa sarili nating pera ng mga taong pasahurin natin ng sobrang laki ng halaga buwan-buwan. Ang mayor nga lang, 200,000 na sahod, 150,000 na eh. 'Di ba? Ang sahod kada isang buwan. Mga senador, halos 400, para sa 400,000 na nga monthly. 'Di ba? Now, naalala ko kasi noong nakaraan, pinupuna ko rin eh. Alam niyo naman ako, hindi porke supporter ako ng Pangulo, see no evil, hear no evil na ako. Hindi. Pagtingin ko may mali para sa akin, then pupunahin ko yan. Isa nga sa pinuna ko noon, inopost ko noon, etong MAIFIP, na dapat wala nang dadaan ng politiko para sa guarantee letter. Wala nang guarantee letter. Ang pondo, total, ang guarantee letter ay funded naman pala. Diretso na po yan, di ba, sa DOH, doon sa ospital, magbibigay ng serbisyo ang ospital. Tapos ngayon, mag-a-avail yung tao, yung pasyente, ng MAIFIP. Itong ospital ngayon, papa-fill out na lang sa kanya yung mga dokumento. Masisiguro pa natin na hindi po nananakaw sapagkat totoong pasyente. Hindi katulad kapag ka-guarantee letter. Di ba? Tapos magpapanggap lang, may kasabwat sa ospital, magpapanggap na mayroong pasyente doon. How would we know? Di ba? Talagang may totoong pasyente ron. Uso nga mga ghost employees, ganon din ang pasyente. Di ba? Uso din yung mga ghost projects. Dito sa bansa natin, hindi po kinatatakutan yung mga ghost. Talamak dito. Excuse me. Diba? Now, mainam, direkta na talaga. Kung saan yung mga tao, magsa-sign up sila, diba, dun sa programa para ma-avail nila yung mga benepisyo nito. Yun ang pinakamaganda. Walang politiko. Walang e-politiko. Yun ang pinakamaganda. Now, eto. Sabi ho kasi ni Swanseng, sabi niya, bawal na ang paepal sa mga ayuda. So, 2026 national budget, naglatag ng malinaw na bawal. Nako. Ba? Malinaw na bawal politiko tanggal kamay sa pamimigay ng tulong. Langya naman, ba't naman tanggal kamay? Ibig sabihin ba, hands off na? Diba? Wala na silang papel dyan. Pangit naman kasi yung ganito eh. Naalala ko dati, nung bago mag-eleksyon, hindi ba, ito ako lang umaamin ito sa inyo, na yung AKAP, ginamit nung nakaraang halala, nung 2025, para ipang vote buying ng mga kongresista. Kaya pilit nilang isinaksak yan sa pinakakurap na national budget. Niloko nila ang taong bayan. Yung AKAP na yan, ginamit nila pang vote buying. Wala nga pong politiko na nandyan. Pero ang makikita po natin, may mga mukha ng mga politiko na hindi naman po nila talaga trabaho, wala naman silang kinalaman sa pagbibigay ng mga dole outs. Di ba? Sa mamamayan. Let's say mayor, ano problema? Tapos kukunin ng pera galing sa DPWH. Ano papilang mayor doon? Mabuti sana kung yan ay nanggaling ang pera mismo sa pondo ng City Council. 'Di ba? O kaya ng kanilang munisipyo o kaya ng kanilang lungsod sa mga savings nila. Okay yun, umepal sila. Pero, 'di ba? Pagdating dito, hindi dapat. Kahit nga sa mga mayor, hindi. As long as pera ng taong bayan.
umepal kayo, magpakita kayo ng pagmumukha ninyo at presensya nyo kung galing yan sa bulsa ninyo, kung yan ay sahod ninyo na dinonate para pangtulong sa mga mamamayan. 'Di ba? Naalala ko noon, wala nga yung mga kandidato, ang nandoon naman yung mga chief of staff nila ang humaharap sa amin. Pinapunta kami alas 6 ng umaga, nandoon na. Alas 11 ng umaga pala darating yung mga staff para mangampanya. Huwag niyo naman kalimutan si Kong. Huwag niyo naman kalimutan si si Consi. Oh, 'di ba? Tapos yung mga staff namimigay ng mga paraphernalyas ng kandidato. Bullshit yung ganyan. Oh. Mabuti po ngayon nang inopose nga, let's go back to MAIFIP. Mabuti po nung inopose ito ng marami yung MAIFIP guarantee letters na dadaan pa sa epal lang mga politiko. Patronage politics yan. 'Di ba? Parang yung kay Bongo, puro kahit na hindi naman kanyang distribution ng ayuda, magpapadala ng Jollibee para ma-mention ang pangalan. 'Di ba? Oh, at nagagalit nga, hindi nababanggit ang kanyang pangalan. Pagka hindi binanggit, nagagalit siya. Now, ito yung sabi ni Swanseng. Sabi rito, 2026 national budget naglatag ng malinaw na bawal politiko tanggal kamay sa pamimigay ng tulong. Yan, malinaw ang mensahe ng 6.793 trilyong national budget para sa 2026. Wala nang puwang ang mga politiko sa pamimigay ng ayuda. Ayon kay Swanseng, may special provision sa GAB, in General Appropriations Bill, na tahasang nagbabawal sa political involvement sa distribusyon ng anumang cash or non-cash financial assistance. Nilinaw ni Swanseng na saklaw ng probisyong ito ang lahat ng uri ng ayuda. AIX, paborito yan ni na Amy at saka ni na Bongo, TUPAD at MAIFIP, upang pigilan ang patronage politics at paggamit ng tulong bilang pampolitikal na kapital. Gayunman, inamin niya na hindi tahasang binanggit ang guarantee letters. So, isama na rin yan, di ba? Yan trabaho na po yan ni PBBM because this is about execution. Di ba? Ang DOH is under ng Office of the President, ang DOH. So pwede nang linawin ng Pangulo, yung guarantee letters, wala nang guarantee letters ang MAIFIP. No, the transaction will be between the hospital, between the facility, and DOH. Kung na kanino yung pambayad. Kasi yung pondo po ng MAIFIP na yan, inaugment nila. Naging 51 billion pesos na mas malaki pa ho sa requested amount or NEP. Nilakihan pa nila. Walang problema sa paglaki ng pondo na ilalaan para po sa masiguro na may pambayad ang gobyerno natin sa mga facilities na magre-render ng medical services sa mga pasyenteng Pilipino. Di ba? Botante man o hindi. Kasi kapag naalala ko dati, uso yung mga lintik na guarantee letter, isang tinatanong dyan, botante ba kayo? Patingin nga ng voter's ID. Ali yun. Di ba? Tama po ngayon. Di ba nakakatuwa ang gobyerno ngayon kahit papaano. Itong ating mga mambabatas, dahil nakikita nila nakatutok ang taong bayan. Hindi lang po laban sa korupsyon, kung hindi po laban na rin dito sa political patronage system. Di ba? So wala silang choice kung hindi makinig because 2028 is quite fast approaching na naman. Next election yan. Takot silang mahusgahan. Di ba? So no more politiko. Now, target ratipikahan, okay? Yung sa yan sa BICAM. Now, ang tanong ngayon nga dito, ito yung MAIFIP. Sabi, what is MAIFIP? The medical assistance to indigent financially incapacitated patients ng DOH po to provide continuous access to medical assistance to lessen burden of eligible patients. Ito, announcement. Tignan nyo ha. Resumption of MAIFIP.
at United Shalom Hospital. As per memorandum issued by the United Shalom Medical Center, qualified patients for medical assistance for indigent for MyFIP program can now avail. Then for issuance of guarantee letters, luma na po ito, napulot ko lang to sa FB. Sabi niya rito, everyone is welcome to visit the office of Mayor. Matadaan pa sa inyo. 'Di ba? Maganda po ngayon, direkta na sa DOH, makikipag-usap si Shalom, meron kaming pasyente rito na tingin namin qualified sa MyFIP. 'Di ba? So meron tayong PhilHealth coverage, meron tayong kung senior, kung PWD, 'di ba, may mga coverage. Tapos merong MyFIP, lalo na 'yan hindi naman hindi naman yan DOH hospital para merong zero balance billing. 'Di ba? Yan sinasabi ko nga maganda ang ating maganda rin sa Pilipinas kasi pagdating sa healthcare sinisikap ng gobyerno kahit na nandiyan yung mga gustong magnakaw, sinisikap na ang mga tao mismo ay dumating sa punto na hindi na po problemahin ang pambayad sa kanilang mga hospitalization bills. Right? So, we're getting better as time goes by. 'Di ba? Ngayon, ang tanong nga dito, paano yan? Presidente. 'Di ba? Politiko conflict yung sinabi mo, JDB, na pabor ka na wala ng politiko. Paano ngayon yan? Hello? Ang binabanggit po doon, politiko. 'Di ba? Ibig sabihin po ng politiko, kapag umi-epal, walang kinalaman, nakikisawsaw lang. Tama po? 'Di ba? Bago po tayo magpatuloy, pakipindot po ng like button at paki-share na rin po. Nandiyan lang sa ibaba yung mga yan. Yung hindi pa nakasubscribe at gusto nyo ng ganitong talakayan, alam nyo nang gagawin nyo. Pindot na. 'Di ba? Damay nyo na rin yung bell notification button. Now, going back to this one, alam nyo ang presidente at ang DPWH secretary, sila po ay hindi pwedeng ituring na politiko sa mga ayuda distributions. Bakit hindi po pwedeng sila ituring? Enak ng putya. Yan po ay obligasyon at programa kasi yan ng executive department, ng tagapagpaganap. So sila po yung po pwede na present. Halimbawa, pupunta yung Pangulo sa isang lugar, merong mga nangangailangan ng tulong ng medikal. 'Di ba? Iba't ibang mga programa. Pwede yung presidente mismo magbigay. Kung wala ang presidente, DSWD Secretary Gatchalian, siya naman ang magbigay ng mga tulong, ng mga ayuda. 'Di ba? Pwede ho yun, sapagkat itong mga to ay bahagi ng programa ng DSWD. So hindi po sila politiko. Yung mga hindi lamang po, yung mga walang kinalaman sa DSWD, walang kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas natin na may kinalaman dito sa social services, yun po, pag nakisawsaw, yun po ang politiko. Okay? Kaya dapat tama lang po itong ginawa nila ngayon diyan. Okay? Kaya may nagtatanong, paano JDB ang Pangulo? Pupunta ron, magbibigay. Yan naman ngayon. Paano masama doon? Hindi naman sila ay politiko. Presidente yan Programa niya yan sapagkat ang DSWD ay under ng kanyang opisina. 'Di ba? Pangalawa sa kanya sa pagpapatupad ng mga programa doon ay ang DSWD Secretary Gatchalian. Okay? So, tanong, kaninong DSWD ang may pinakamagandang pagpapatupad?